Dapat irespeto ng 11-member Senate Minority Bloc ang katotohanang natalo sila sa naganap na botohan para sa pamumuno ng kapulungan laban sa 13-person bloc na pinamumunuan ngayon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ito ang inihayag ni Senator Amy Marcos habang ipinaalala na hindi gumawa ng anumang gulo ang kanilang grupo nang itinalagang Senate President si Senator Vicente Tito Sotto III noong September 2025 kahit pa nawalan sila ng mga hawak na komite. Noon naman natalo kami. Hindi kami bumoto kay Senator Tito Sotto. Wala naman umalma eh. Quiet lang kami. Kahit tinanggal lahat ng aming committee, ayos lang. Nagpasalamat pa rin kami. Kasi naniniwala kami sa proseso. Hindi kami kapit-tuko sa posisyon. Pero ngayon, bakit ganito? Hindi naman nangyari ito dati. Ang maliwanag, kung wala kang boto, tahimik muna. Trabaho muna. Walang ganito na sungkitan, sulutan, kung ano-anong announcement sa media. Magugunitang nakuha ni Senator Cayetano ang posisyon noong May 11 sa isang controversial at dramatic na balasahan na sinabayan pa ng muling pagpapakita ni Senator Ronald Bato de la Rosa matapos ang 6 na buwang absence sa Senado. Kaugnay nito, mariin namang tinanggihan ni Senator Marcos ang ideya na suportahan si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President sa ngalan ng pagkakaisa ng institusyon. Dahil sa tensyong ito, aniya, ay patuloy ang mga negosasyon at pag-uusap upang mabuwag umano ang kanilang hanay. Palagay ko, hindi naman sang-ayon yung nakararami. 13 kami, solid kami. Yung 11, iba naman yun. Kung ano yung kandidato nila, minority pa rin yun. Palibasa nga, buo kami. Siguro may nagnanais na buwagin. Maraming nakikiusap, hindi lang senador, hindi lang kapwa senador, maraming opisyal sa gobyerno nakikialam, marami pang kung sino-sino na mga nakaupo sa palasyo na nakikisuyo. Talagang marami. Sa kabila ng ingay sa politika, umaasa pa rin si Senator Marcos na matatapos na ang ganitong issue upang tuluyan ng makabalik ang buong Senado sa kanilang regular na trabaho at pagpasa ng mga batas. Well, inaasahan ko na kumalma na at makapagtrabaho na kaming lahat. Kaya eto nga, sana magkasundo na yung dalawang panig, titiisin na namin sila, tiisin na rin nila kami. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon.